Alright, so magandang hapon po sa ating lahat. Aagahan na po natin ang ating daily words of encouragement ngayong araw na ito sapagkat mamaya po ay may pupuntahan po kami. Andito pa rin po kami sa Baguio City ngayon dahil meron pong Pastors and Preachers Wives Conference. At ako po ay nagbabantay sa aming anak. No? And ngayon po ay umuulan dito kaya napakalamig. Pero salamat sa Panginoon na siya pa rin po ang patuloy na nag-iingat at nagagabay po sa atin. Alright, so basahin ko po ang ating text dito po sa Ecclesiastes chapter 12. Magandang gabi po magandang hapon po kay Sir Jason Espirito. Alright, so dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 to 14, sabi po ng Bible, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Napakagandang talata po. Ito po yung talagang naobserbahan ni King Solomon at kilala po natin siya. King Solomon is the wisest on earth ever lived. He wrote 3 books in the Bible, yung Song of Solomon, Ecclesiastes, and Proverbs. At kalain niyo pong ganito ang sa kanyang pag-oobserba bilang isang hari ng Israel, sunod sa kanyang tatay na si David, ay napakarami niya pong nagawa. Na-build niya po yung temple ng Panginoon. Kaya ngayong mga ibang bayan ay namangha sa leadership ni Hari Solomon. Even the Queen of Sheba ay talagang pumunta sa kanya. Tinignan niya yung queen, yung ginawa ni Solomon doon sa Jerusalem, at sabi po ng Queen of Sheba ay kalahati lang yung na lamang ko, sabi niya, kalahati lang yung naipamalita sa akin, no? Talagang grabe, mas madami pa. At bilang isang hari po, si Hari Solomon, alright, so dahil nga po sa the wisest on earth ever live, he observed anything. Sabi niya nga, there's no new thing under the sun, sabi niya. Pero naranasan niya po kung perang pinag-uusapan, siya ang pinakamayaman during that time. Siya po yung pinakamatalino during that time. Siya po yung nasa kanya lahat ng mga gustong makamit ng mga tao. Pero sa kahuli-hulihan po, nung pagka-obserba niya sa lahat, bilang naranasan niya kung asawa, 700 wives, 300 concubines, So talagang kahit karangian ng sanlibutan, kahit mga bagay na gustong kunin ng tao, nasa kanya. Pero itong sabi niya, napakaganda. "Let us hear the conclusion of the whole matter." Ito yung conclusion sa lahat ng nakita ko at naobserbahan ko, sabi niya. Fear God. Hindi niya sinabing get rich. Hindi niya rin sinabing get money. Hindi niya rin sinabing desire a big house or many cars or anuman ang mga gustong gawin ng tao at kunin, kundi sabi niya fear God, respect, in other words, obedient, be an obedient child of God. So respect God, sabi niya, at bilang pagrespeto sa Panginoon ay dapat susundin po natin siya. Okay, fear God, sabi niya. Dalawang bagay po ang sinabi niya dito. Fear God and keep His commandments. Sundin niyo lahat ng kanyang mga pinag-uutos ayon sa salita ng Diyos. Bakit? This is the whole duty of men. Ito yung kabuuan na obligasyon or duty ng tao. Bakit? Kasi sabi ng verse 14, "For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Kasi isang araw po, pupunta po tayo, haharap po tayo sa hukuman ng Diyos sa lahat ng ginawa natin sa lupang ito. And we are duty bound, we are obligated to do and to follow God's commandment. At alam niyo po, pag ginawa po natin yan, yung pagsunod sa lahat ng commandments ng Diyos, pag-respect sa Diyos, masasabi natin na we do that which is right in the eyes of God. Alright? So kaya bilang isang mananampalataya po sa Panginoon,
ay marami pong ino-offer ang diablo sa atin para malihis tayo sa kalooban ng Diyos. Para hindi tayo maka-fear God, hindi tayo makasunod sa utos ng Diyos. So, yung ang istorya ng pastor kanina po dito, yung nakausap ko po, ay sabi niya nga, preacher na talagang matagal niya nang nakasama sa gawain ng Panginoon. 7 taon, naging preacher na. Kala niya matibay na. Ayun, na-offeran lang siya ng pera sa abroad, pumunta sa abroad. Ang nangyari, ang worst po, ay na-involve po siya sa adultery. At yun, nasira po ang pamilya, hindi na nakabalik sa church. Kaya sabi ng pastor, masakit man sa akin pero hindi ko naman kasalanan, wala naman akong ginawang hindi maganda. Pero yung inaasahan kong talagang tutulong sa gawain ng Panginoon, 7 years na wala pa, sabi niya. So bakit? Na-offeran kasi ng material na bagay, ng pera ng sanlibutan. Sa katunayan po, nung tinanong ng Panginoon kay King Solomon kung anong gusto niya, sabi niya, an understanding heart to judge the people. No? Sabi niya, wisdom ang hiningi niya. Natuwa po ang Panginoon. Na-place ang Diyos sa hiling ni Hari Solomon na understanding heart, wisdom to rule the Israel. No? At sabi ng Panginoon, dahil natuwa ako sa iyong hiningi, ibibigay ko yung hindi mo hiningi. Ano yun? Riches and long life. So binigay niya sa kanya. Kaya alam niyo po, pagka tayo po ay nag-fear God and keep His commandments, anumang bagay na hindi man natin hinihingi, maaring pangangailangan yan, maaring yung mga gusto natin, pero susunod na lang po yan di ba? Kaya just do what is the whole duty of man, that is to fear God and keep His commandments. Reverence God, at keep His commandments. Sundin lang po natin siya. Alright, maging faithful po tayong soul winner, maging faithful po tayo sa ministry natin, maging faithful po tayo sa mga Bible study, discipleship training natin, maging faithful po tayo sa anumang involvement natin sa ating mga churches. At get involved. Kung wala kang ministry sa church, mag-volunteer ka. Meron akong sasakyan, di ba? Baka sabihin mo, meron akong sasakyan, meron akong motor, meron akong tricycle, baka pwedeng magsundo ka. Sa mga mag-church, di ba? O kaya naman, magaling ka sa construction, magaling ka sa pagmamaneho, ano man. Basta i-offer mo yung talent mo sa Panginoon. O kaya naman, sabihin mo, meron akong lupa. Baka pwedeng ibigay ko na sa church ito para maging kagamit-gamit pa ang lupang ito bago ako mawala sa lupang ito. So, ibigay natin sa Panginoon, di ba? O resources, ano man yang resources. At least, pag ginawa mo yan sa Diyos, keeping God's commandments na sabi nga ng Bible, bring all the tithes into the storehouse, di ba? At saka yung mga offering natin, pag ginawa natin yan, pagpapalain ka pa ng Diyos sa lupang ito. And even po sa langit, meron ka pang treasure sa langit. Kaya sabi ng Bible, di ba? Lay up not for yourselves treasure on earth, kasi may stealer dito, may mga ngalawang, pero sa langit, hindi na mga ngalawang yan. Kumbaga, wala nang stealer din doon. Kumbaga, yung ginagawa mo dito, hindi mo makuha yung kayamanan mo sa langit, pero pwede mong paunahin yung kayamanan mo sa langit. Bakit? Sa pamamagitan ng pag-invest sa gawain ng Panginoon. So, pagsunod po yun, keep the commandments, di ba? So, mga kapatid, the whole duty of men, the conclusion of the whole matter, dalawa. Fear God and keep His commandments. Ang tao ngayon, abala sa trabaho, sa business, sa pera, paghanap ng pera, sa material, abala sa pagbili ng mga furnitures. There's nothing wrong about that. Pero ang sinasabi ko po, yung whole duty of men, yung conclusion of the whole matter. Baka magsisi ka, di ba? Iiwanan mo rin lahat yan. Lupa mo, pera mo, kayamanan mo, sasakyan mo, bahay mo, kung pinagamit mo sa Diyos. Kaya nung conference po, Church Growth Conference, yung mga members po namin, yung malalaking bahay nila, pinagamit nila, ginamit na tutuluyan ng mga pastor, may mga nag-sacrifice, bumili ng mga pagkain, o kaya yung upuan, di ba, sa church. At iba pa, at least naging kagamit-gamit sa Panginoon. At ang Diyos ay nalulugod po doon. Alright? So yan po ay napakagandang lesson po ito. Huwag po tayong ma-attract, huwag po tayong
Maliin lang ng mga offer ng sanlibutan ito, ang Diablo, ay nililihis po tayo doon sa conclusion of the whole matter. Yung whole duty of men, yung fearing God and keeping His commandments. Sana doon lang po tayo mag-stick. Bakit? Yun po ang talagang pinakamahalagang gagawin natin at purpose natin. If we didn't do that, fearing God and keep His commandment, we will miss the very purpose of life. Hanggang sa mamatay ka, ay sayang sasabihin mo. Parang si Steve Jobs, yung co-founder ng Apple Company, yung deathbed niya sabi niya, sayang. Bilyonaryo po yun in dollar, no? Pero sabi niya, I miss life. Diba? Because I do that which is not connected to the most important thing in life. Bakit? Kasi nag-ano lang po siya sa material na bagay. Namatay bigla. O bata pa siya. Wala din yung pinaghirapan niya. Huwag tayong maging ganun. Kinakailangan, don't miss the life, the point of life, which is to fear God and keep His commandments. Sayo po yung manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa aming daily words of encouragement. Alayan niyo po ang mga nakikinig, whether it be online or replay, na meron silang napulot na kahit isang prinsipyo mula sa amin na pakinggan ngayon, ay malaking bagay po yan. Ikakatibay ng aming pananampalatay bilang isang inyong anak at bilang naglilingkod sa inyo. Patawad po sa lahat ng kasalanan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, yan po ang ating daily words of encouragement ngayong hapong ito. At God bless us all. Nandito po kami sa Baguio City at